The Commission on Elections will destroy unused official ballots from the 2025 midterm polls starting today. For updates, we have mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, of course, ano yung process ng disposal ng mga unused ballots? Of course, may mga concerns din ng mga actual, yung mga environmental agencies about this. Totoo yan. At ang pinakagagawin dito sa destruction ng official pero unused na ballots at iba pang paraphernalia ay mano-mano daw itong pupunitin at posible din na gumamit ng shredder. So lengthwise daw siyang pupunitin, iipunin at sabay-sabay na dadalhin daw sa isang tunawan sa Pampanga. Nasabi rin sa atin kanina ni Commissioner Ray Bulay mula sa COMELEC Committee on Ballot Printing, isa rin daw na option talaga yung pagsunog nitong mga balota. Kumbaga ma-incinerate para siguro talaga na malinis na ito at wala na raw magagamit for novel use. Pero pinili nila ngayon para maging environment friendly ay pagkatapos itong punitin, tutunawin na lamang daw. Pero pagdating doon sa kung gagamitin pa ba ito, mare-recycle pa ba ito sa mga susunod na halalan, so far hindi pa raw nila alam yun. Pero ang siguro kasi dito, sa magiging service provider talaga, depende yung papel na gagamitin. At sa kanilang naitala, ang total ballots na naiprinta for the 2025 national and local elections ay 68,542,564. Pero sa mga ito, kasama na rin yung iba pang mga paraphernalia o yung forms, 6,730,969 ang ide-dispose at ide-destruct sa loob ng isang buwan. Pero as much as possible, tuloy-tuloy naman na nilang gagawin ito para raw masiguro na hindi na ito magagamit sa iba pang mga paraan. Meron may alam ka ba kung anong material ang ginagamit dyan? Kasi may special way daw of disposing this material, itong specific ballot. Kaya I was wondering, is this just paper or may halo ito? Actually, ang pinakagagawin dito ay parang pagpunit lamang ng papel. Ang pinaka-in-explain sa atin, mano-mano itong pupunitin. Actually, hindi pa natin nakikita yung demo kasi katatapos pa lamang ng press briefing kasama si Commissioner. Pero manual itong pupunitin. Nung tatanong natin, paano po ba, kasi may nasasabi na shredder na ginagamit sa mga lumipas na destruction or disposal ng mga ito. Pwede daw gumamit sila noon para lang mas maging pino yung pag-shred sa mga ito para mas maganda raw yung pagkakatunaw. Pero so far, yung pa lang talaga yung detalye na meron tayo sa ngayon at babalik tayo agad para makita natin kung paano nga ba nila ito ide-destruct o pupunitin. Meron for context lang para sa ating mga kapatid na nanonood sa atin, ano ba yung rason? Bakit medyo madami-dami, no? Ilan yung sinabi mo kanina? 68 million. Yung mga unused ballots natin. I understand some dahil hindi nagamit during the election. Pero ano-ano pa yung mga dahilan? 68 million unused, dami. 68 million yung total ballots na naiprinta, pero lagpas 6 million yung ide-destruct at ide-dispose nila. Right. Ang mga ito yung mga rejected by manual verification tsaka yung machine verification. So yung ilan sa mga nakita nila dito, misprinting, ibig sabihin walang imprenta sa likod ng balota, o kaya naman i-discolored siya. So imbis na makikita mo nga buo yung kulay nito, meron siyang fading. Pwede rin yung mali yung pagkakaputol sa mga balota, o kaya naman ay mayroong smudging dahil doon sa tinta. So yun yung mga naging factors o yung criteria nila para hindi na talaga ito gagamitin. At nililaw naman ng COMELEC nila Commissioner Abulay, wala raw silang magiging bayarin pagdating dito sa mga official pero unused na ballots. Kasi nakadepende na lang daw talaga ito doon sa service provider, doon nga sa kalidad ng kanilang inilabas na mga balota. Kailan daw yung target nila na matapos itong disposal ng mga unused ballots? Usually within 1 month siya. So ang timeline nila ngayon is from May 30 to June 30 matatapos nila ito. Pero syempre as much as possible, matapos na raw nila ito sa mas lalong madaling panahon. Pero in comparison kasi nung 2023 na barangay SK elections, halos 4 million lang, lagpas 3 million yung mga ide-destruct o dinispose na balota. Ngayon 6 million. So mas marami siya compared doon sa huling halalan 2023. Pero ang naging factor din kasi nila dito, nagkaroon ng reprinting dahil nga may machine errors din silang naobserbahan. Meron, may iba lang ako ng konti. The last time I think we spoke to you yung mga campaign materials na of course they were trying to dispose of. May update ka nga dito, Meron? So far, pagdating sa Quezon City at iba pang mga syudad dito sa Kamaynilaan at sa bansa, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang disposal. At hindi rin kasi agaran na makakabuo agad. Sabi natin mga tote bags, mga eco bags. Dahil mano-mano din siyang ginagawa kasama ng ating mga kapatid na PDL
plus yung NGOs na in partnership nga ng QC-LGU para sa mga ito. So far, nakikita natin, nagpo-post na rin itong mga NGOs ng kanilang natatapos ng mga produkto mula doon sa mga tarpaulin. So we're hoping na sa mga susunod pang linggo, maubos talaga nila itong mga nalikom o mga tinanggal na campaign para Fernalia. Alright, maraming salamat. That was our mobile journalist, Mary Mon Reyes.